Welcome mga kapatid! Bilang tagasunod ni Jesus, masaya tayong magkakapatid sa pananampalataya. Ang programa sa buwang ito ay puno ng mga halimbawa at mga paraan para mapangyari natin ang mga bagay-bagay taglay ang pananampalataya. Bibisitahin natin ang magkapatid na Lackmuth sa Canada branch. Paano nakatulong ang kanilang pananampalataya para maka-adjust sila nang iwan nila ang Canada para maging mga misyonera sa India? Sa ilang dekada, ang mga batas ng apartheid sa South Africa ay naghiwalay sa ating mga kapatid. Paano nasubok ang kanilang neutralidad, pag-ibig pang kapatid at pananampalataya kay Jehovah? At makikita sa ating music video kung paano tumitibay ang pananampalataya ng isa mula nang mag-aral siya ng Biblia hanggang nang masubok siya bilang saksi ni Jehovah. Ito ang Abril 2017 na edisyon ng JW Broadcasting. Dahil sa takot na magkamali, umatras ka na bang gawin ng isang mabuting bagay kahit na iyon ay para kay Jehovah? Nag-aatubili ang ilan na ialay ang kanilang sarili sa Diyos at mabautismuhan sa takot na malabag nila ang mga batas ng Diyos. Sa ibang dako naman, baka hindi tayo umabot ng isang uri ng paglilingkod sa pag-iisip na hindi natin mapagbubuti iyon. Sa pagsasadulang ito, hinarap ng estudyante ng Biblia ang kanyang takot na magkamali. Batay ito sa mga aral sa Kabanata 1 ng aklat na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan kung anong nakatulong sa kanya na magpatuloy, taglay ang pananampalataya. Kayo, Dad, kailan po? Mga ilang taon na rin nang una kaming mapuntahan ng mga saksi ni Jehovah. Si Rachel ang unang nag-study. Di nagtagal, nag-aral na kaming lahat. Sa unang pagkakataon, natututo kami sa talagang itinuturo ng Biblia. Nang maglaon, nangangaral na din kami. Halos lahat kami. Alam kong katotohanan ito, pero di ko alam kung maibibigay ko ang lahat ng hihilingin ni Jehovah. Sa iba na lang! Paano kung mabigo ko ang lahat? Paano kung mabigo ko si Jehovah? In the car. Okay? Teka, pwedeng excuse lang. Okay, sige. Isang mabait na elder, si Ben, Kumusta? ang nakapansin sa pinagdadaanan ko. Nagkusa siyang tulungan ako. Tinanong niya ako, paano ka ba unang napalapit kay Jehovah? Siguro, nang malaman kong si Jehovah ay hindi malupit at mapaghanap kundi isang maibiging ama. Sumang-ayon si Ben at nagsabi, pag binigay natin ang pinakamabuti kay Jehovah, siya na ang bahala sa iba. Ipinaliwanag niyang alam ni Jehovah ang ating mga limitasyon at hindi siya naghahanap ng kasakdalan at lagi siyang nariyan para tulungan tayong magtagumpay. Binasa niya ang Isaias 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang lumingalinga sapagkat ako ang iyong Diyos. Patitibayin kita. Talagang tutulungan kita. Talagang aalalayan kitang mabuti sa pamamagitan ng aking kanang kamay ng katwiran. Hindi ko kailangang maging sakdal para paglingkuran si Jehovah. Kailangan ko lang siyang mahalin at pagtiwalaan at siya na ang bahala sa iba. Natutuhan ng kapatid ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. Gaya ng sabi sa unang Juan 5:3, nangangahulugan ito na tuparin natin ang kanyang mga utos, gayon may hindi ito pabigat. Maibiging Ama si Jehovah na gustong magtagumpay tayo.
Gaya ng binanggit ng ating kapatid, kailangang magtiwala kay Jehovah at siya ang tutulong. Ang aral na iyon ay isang magandang introduksyon sa tatalakayin natin ngayong buwan. Ang tema ay pananampalataya kay Jehovah ang nagpapangyari. Noong ministeryo ni Jesus sa lupa, makahimala niyang pinagaling ang maraming may sakit at kapansanan. Kung minsan, sasabihin niya sa gayong mga tao ang pananalitang ito sa Mateo 9:29. Ayon sa inyong pananampalataya ay mangyari nawa iyon sa inyo. Ang prinsipyong binanggit ni Jesus ay kumakapit sa bawat aspekto ng ating buhay at ministeryong Kristiyano. Pero ngayon, tatalakayin natin kung paano ang prinsipyong pinangyayari ng pananampalataya kay Jehovah na maganap ang mga bagay-bagay ay maaaring kumapit sa 3 punto. Una, kung paanong pinangyayari ng ating pananampalataya ang positibong mga bagay sa ating buhay. Ikalawa, kung paanong nagagawa natin sa paglilingkod sa Diyos ang mga bagay na hindi posible kung wala tayong pananampalataya kay Jehovah. Ikatlo, kung paanong pinakikilos tayo ng pananampalataya na lumabas sa ating comfort zone para gumawa ng higit kay Jehovah. Ang prinsipyong pinangyayari ni Jehovah ang mga bagay-bagay ay malinaw na makikita sa isang himalang ginawa ni Jesus. Pakisuyong buksan ang inyong Biblia sa Marcos Kabanata 5 at basahin natin ang talata 25 hanggang 29. Ngayon ay may isang babae na 12 taon nang dumaranas ng pag-agas ng dugo at siya ay pinaranas ng maraming pahirap ng maraming manggagamot at nagugol na niya ang lahat ng kanyang pag-aari at hindi nakinabang kundi sa halip ay lalo pang ang lumubha. Nang marinig niya ang mga bagay tungkol kay Jesus, siya ay pumaroon sa likuran ng pulutong at hinipo ang kanyang panlabas na kasuotan. Sapagkat patuloy niyang sinasabi, kung mahihipo ko kahit man lamang ang kanyang mga panlabas na kasuotan ay gagaling ako. At kaagad na natuyo ang pagbukal ng kanyang dugo. At nadama niya sa kanyang katawan na napagaling siya mula sa nakapipighating sakit. Sa sumunod na mga talata, tinanong ni Jesus kung sino ang humipo sa kanya. Sinabi ng babae sa harap ng mga tao kung ano ang ginawa niya at kung paano siya gumaling. Pansinin ngayon ang tugon ni Jesus sa talata 34. Sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa at magkaroon ka ng mabuting kalusugan mula sa iyong nakapipighating sakit." Nakagiginhawa ang mga salitang sinabi ni Jesus sa nangangatog na babae, "Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Anong ibig sabihin ni Jesus? Suriin natin ng husto ang ulat. Binabanggit na narinig ng babae ang mga bagay tungkol kay Jesus. Marami ang nakarinig ng gayon ding mga bagay, pero hindi lahat ay nanampalataya kay Jesus. At isipin ang mga kalagayang nakahadlang sana sa paglapit niya kay Jesus. Maraming beses nang nasiraan siya ng loob sa nakalipas na 12 taon. Baka naisip niyang, bakit ko pa susubukan? Pagod na ako, mahina at dukha. Dito na lang ako sa bahay. O, gusto kong pumunta kay Jesus pero napakaraming tao. Paano ako makakalapit sa Kanya? At isa pa, nasa maruming kalagayan ako. Kung malaman ito ng mga tao, baka parusahan pa nila ako. Pero hindi. Hindi niya hinayaang pumasok sa kanyang isip ang mga negatibong kaisipan o pagdududa. Umalis siya ng bahay. Nakita niya si Jesus kahit na napakaraming tao. At ano ang sinabi niya? Sinabi ba niya, kung mahihipo ko kahit man lamang ang kanyang mga panlabas na kasuotan, baka gumaling ako? Hindi. Sinabi niya, gagaling ako. Ngayon, hindi siya gumaling dahil pinagaling siya ng kanyang pananampalataya, kundi pinakilos siya ng kanyang pananampalataya na lumapit kay Jesus at napagaling siya ng kapangyarihan ni Jehovah na dumaloy sa kanyang anak. Pananampalatayang lumapit siya kay Jesus ang nagpangyaring gumaling siya. Kung isa kang nakaalay bautisadong Kristiyano, hindi ka ba sasang-ayon na may positibong mga bagay na nangyari na sa iyo dahil sa iyong pananampalataya? Hindi ka makahimalang pinagaling sa iyong mga pisikal na karamdaman. Tinatanaw natin ang pisikal na pagpapagaling ng ating mga sakit sa milenyong paghahari ni Kristo. Pero ngayon, nangunguna si Jesus sa isang programa ng espiritual na pagpapagaling. Noong bahagi pa tayo nitong sanlibutan, marami sa atin ang may sakit sa espiritual, moral at emosyonal. Walang makapagpagaling sa atin.
Marahil ay sinikap nating punan ng material na bagay o kaluguran ng ating espiritual na pangangailangan, pero lumala lang ang ating kalagayan. Wala tayong magawa ni pag-asa, pero may narinig tayong mga bagay. Ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa ilalim ni Kristo. Pinag-aralan natin ang Biblia. Naudyukan tayo ng ating pananampalataya na gumawa ng positibong pagbabago sa buhay at makisama sa kongregasyon. Sa ngayon, malusog tayo sa espiritual at maligaya. Pinangyari ito ng pananampalataya. Pinangyari din ng pananampalataya na magawa natin ang mga bagay bilang paglilingkod sa Diyos na marahil ay iniisip nating hindi natin kaya. Pakisuyong buksan ang inyong mga Biblia sa Hebreo Kabanata 11. Sa bahaging ito ng liham ni Pablo sa mga Hebreo, nag-focus siya sa pananampalataya. Sinimulan niya sa definisyon ng pananampalataya. Pero pasimula sa talata 4, parang naging tour guide si Pablo, na inilalakad tayo sa pasilyo ng libo-libong taon ng kasaysayan ng Biblia. Humihinto siya at itinatawag pansin ang kahangahangang ginawa ng sinaunang mga lalaki at babae dahil sa pananampalataya kay Jehovah. Sulyapan ninyo ang mga talata ng kabanatang ito at pansinin kung paano sinisimulan ni Pablo ang bawat talata sa salitang sa pananampalataya. Ang pananalitang sa pananampalataya ay lumilitaw ng 18 ulit sa isang kabanatang ito. Ngayon, kung tingnan natin ang mga pangalang binanggit ni Pablo sa kabanatang ito, baka isipin natin, matindi ang spiritualidad nila. Pero sa katunayan, mga ordinaryong tao lang ang mga ito na may kahinaan gaya natin sa ngayon. Ang taglay nilang lahat ay pananampalataya. At pananampalataya kay Jehovah ang tumulong sa kanila na magawa ang kahangahangang mga bagay. Suriin natin ang ilan sa kanila at ihambing ang ginawa nila sa ginagawa ng marami sa inyo ngayon dahil sa pananampalataya. Basahin natin ang talata 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang hindi makakita ng kamatayan. At hindi siya masumpungan saan man sapagkat inilipat siya ng Diyos. Sapagkat bago pa ang pagkakalipat sa kanya ay nagkaroon siya ng patotoo na lubos niyang napalugdan ang Diyos. Sinasabi ng aklat ng Judas, talata 14 at 15, na may katapangang ibinalita ni Enoch na pupuksain ni Jehovah ang di makadiyos na sanlibutang iyon. Lumilitaw na may masasama at bayolenteng mga lalaki na gustong pumatay kay Enoch dahil sa matapang niyang pagpapatotoo. Kaya kinuha siya ng Diyos, o marahang pinaikli ang kanyang buhay, anupat hindi siya dumanas ng bayolenteng kamatayan. Sa panahon natin ngayon, gaya ni Enoch, maraming kapatid ang matapang na naghahayag ng kahatulan ng Diyos kahit mapaharap sa kamatayan. Isang brother, matapos tumanggap ng sentensya ng kamatayan sa kamay ng mga Nazi noong World War II, ang sumulat ng mga salitang ito bago siya patayin. Nakadarama naman ako ng malaking kapayapaan at kapanatagan na hindi ninyo maguguni-guni. Pananampalataya ang dahilan ng kanyang katapangan at kapanatagan. Sa maraming paraan, malamang na nakapagpakita na kayo ng pananampalatayang gaya kay Enoch. Sa pananampalataya, tinalikuran ninyo ang di makadiyos na sanlibutan at tinanggihan ang masasamang gawain nito. Sa pananampalataya, may katapangan ninyong inihayag ang salita ng Diyos sa bahay-bahay at sa pangmadlang mga lugar. Bago kayo naging bautisadong saksi, baka naisip ninyong hindi ninyo kailanman magagawa ang pangangaral na ito. Pero ginagawa ninyo ito kahit pagsalitaan kayo ng masasakit o salansangin. Pananampalataya ang nagpangyari nito. Basahin natin ang talata 7. Sa pananampalataya, si Noe ay nagpakita ng makadiyos na takot at nagtayo ng arka ukol sa pagliligtas ng kanyang sambahayan. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay hinatulan niya ang sanlibutan. At siya ay naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Walang ipinahihiwatig ang Biblia na pinili ni Jehovah si Noe na gumawa ng arka dahil may karanasan siyang gumawa nito. Tiyak na hindi siya kailanman nakagawa ng gayong kadambuhalang arka na gaya ng pinagawa ni Jehovah. Malamang na maraming katanungan si Noe. Saan ko kukunin ang mga materyales?
May tamang mga kasangkapan ba ako para sa trabaho? Paano ko titipunin ang mga hayop? Anong pagkain ang kakainin nila at gaano karami? Kailan eksaktong darating ang delubyo? Gaano katagal ito? Saan lalapag ang arka kapag humupa ang baha? Walang ipinahihiwatig sa ulat na pati unang ibinigay ni Jehovah kay Noe ang lahat ng detalye. Ang taglay ni Noe ay pananampalataya. Pananampalataya ang nagpakilos sa kanya na gumawa. Iniligtas siya at ang kanyang pamilya ng kanyang pananampalataya. Pananampalataya kay Jehovah ang nagpangyari nito. Tulad ni Noe, sa panahong ito ng wakas, tinanggap ng bayan ni Jehovah ang hamon na gumawa ng mga gusali para sa ating organisasyon. Tiyak na ang paggawa ng bagong punong tanggapan sa Warwick, New York ay nangailangan ng malaking pananampalataya. Isang komite ang naatasang tumapos nitong malaking proyektong ito nang hindi hihigit sa 4 na taon. Para magawa ito, kinailangan nila magsimula noong Hulyo 2013. Naghanda sila taglay ang pananampalataya. Bagaman hindi pa naaprubahan ang mga site permit, sinimulan nilang mag-imbita ng mga manggagawa para magsimula sa buwang iyon. Ang bilis lumipas ng panahon. Ang mga inimbitang voluntaryo ay bumili na ng mga tiket sa eroplano, nagsaayos ang Bethel ng tuluyan at iba pang detalye. Pero wala pang hawak na mga permit ang komite. Ikakansela ba nila ang mga imbitasyon? Sinabi nila, "Ipinanalangin namin iyon ng husto. Ipinasya namin kumilos taglay ang pananampalataya. At kumbinsido kami na pangyayarihin ni Jehovah na matuloy ito." Nang papalapit na ang deadline, nagawa na ng mga kapatid ang lahat ng magagawa para makakuha ng mga permit. Nagkaroon ng meeting ang planning board ng Warwick. At laking gulat ng mga kapatid na 15 minuto lang pagkasimula ng meeting, nagbotohan na ang town board na aprubahan ang proyekto. Nagkomento ang mga tagapangasiwa. Nang maaprubahan ang proyekto, alam naming nangyari ito dahil lamang sa Espiritu ni Jehovah. Totoo yun, pero dahil din sa pananampalataya ng mga kapatid na nagsimulang kumilos, kaya nangyari ito. Papapanood natin ang karanasang iyon sa video na World Headquarters, History is Being Written. Makikita nyo ito sa seksyon ng Our Activities sa ilalim ng Construction. Basahin naman natin ngayon ang Hebreo 11:8. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin siya, ay sumunod nang lumabas patungo sa isang dako na itinalagang tanggapin niya bilang mana. At umalis siya, bagaman hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Napakalaki ng pananampalataya ni Abraham at nang mapagpasakop niyang asawang si Sarah para iwanan ang masaganang lungsod ng Ur at pumunta kung saan man sila aakayin ni Jehovah. Nangahulugan ito ng pag-iwan sa katiwasayan ng magandang tahanan nila at paglipat sa isang kakaiba at malamang na delikadong lupain, mga 1,000 milya o 1,609 kilometro ang layo. May gayon bang pananampalataya ngayon? Oo naman. Mula noong 2014, libo-libong kapatid na lalaki at babae ang nag-aral sa School for Kingdom Evangelizers na pumayag maatasan saan man may pangangailangan ang organisasyon. Pananampalataya ang nagpangyari nito. Pag may panawagan para sa bihasang mga voluntaryo para magtayo o palakihin ang mga pasilidad ng sangay, pananampalataya ang nag-uudyok sa mga kapatid na pasimplehin ang kanilang buhay at iwan ang kanilang comfort zone para tumulong. Halimbawa, noong 2009, ipinaalam sa mga kongregasyon sa Estados Unidos na may ipinaplanong proyekto ng pagtatayo ng karagdagang pasilidad sa Wallkill, New York. Isang mag-asawa ang lumipat mula sa 2,200 square foot o 200 square meter na bagong magarang tahanan tungo sa isang 270 square foot o 25 square meter na apartment para makapagboluntaryo sila. Anong nangyari? Ipinaliwanag nila. Isang buwan pagkalipat namin sa apartment, nakatanggap kami ng paanyaya na pansamantalang magboluntaryo sa Wallkill. Nakita namin na nang pasimplehin namin ang aming buhay, binigyan namin si Jehovah ng dahilan para pagpalain kami. Pananampalataya ang nagpangyari nito sa kanila. Kaya anong natutuhan natin ngayon?
Ang pananampalataya kay Jehovah ay isang malakas na puwersa na nag-uudyok sa atin na kumilos ayon sa kanyang kalooban. Ginagantimpalaan ni Jehovah ang gayong pananampalataya. Tandaan, ang pinakakahulugan ng pangalan ng ating Diyos, si Jehovah, ay pinangyayari niyang maging gayon. Tunay na isa siyang Diyos na nagpapangyari ng mga bagay-bagay. Mga kapatid, patuloy nawa tayong kumilos taglay ang pananampalataya. Patuloy na gagawa si Jehovah ng kahangahangang mga bagay sa ating buhay. Makagagawa tayo ng mga bagay na hindi natin magagawa sa sarili nating pagsisikap. Makagagawa tayo ng higit sa paglilingkod kay Jehovah. Mangyari nawa ito ayon sa inyong pananampalataya. May dalawang halimbawa ng pananampalataya sa Canada branch. Sina Tilly at Leona Lackmuth ay may pananampalatayang gaya ng kay Abraham nang umalis sila sa kanilang comfort zone para mangaral sa malayong lupain. Pero hindi lang iyon ang malaking adjustment nila sa mahaba nilang paglilingkuran. Sa interview sa kanila, alamin ang hamong dumating pagkaraan ng halos 50 taon sa kanilang atas. Pinalaki kami sa maliit na bayan ng Saskatchewan. Napakaganda nito. Halos hindi umaalis ang mga tao dito para lumipat sa ibang lugar. Kahit si tatay, sinabi niya minsan, "Bakit lilipat ba kayo sa India? Bakit hindi na lang kayo dito sa Canada mangaral?" Napaka-istrikto niya. Napakahigpit. Kapag naglalaro kami sa labas at tinawag niya kami, dapat pumunta kami agad. Napakahigpit. Walang tanong-tanong. Basta sumunod ka. Oo, basta sumunod ka lang. Ganun kahigpit. Si tatay ang unang naging interesado pero hindi siya nagpabautismo. Natutuwa siya sa mga saksing dumadalaw sa bahay noon, pero hindi niya pinangarap na maging isang saksi ni Jehovah. Nang malaman namin ang katotohanan, nagkaroon ng layunin ang aming buhay. Kaya napagpasyahan namin, sa palagay ko'y dapat na rin tayong mag-pioneer. Pagkatapos ng 2 taong pagpapioneer, tinawag kami sa Gilead. Kaya nagtapos kami noong 1953. Sa aplikasyon sa Gilead, may isang tanong doon. Handa ka bang maglingkod kahit saan? Kaya laging sinasabi ni Brother Nor noon na iyon ay one-way ticket. Yun din naman ang aasahan mo. Handa kaming pumunta. Kung di man makauwi, ayos lang. Sa loob ng 1 buwan, 13 kaming magkakaklase ang nagbiyahe patungong India. Siyempre, medyo kabado kami. Kasi di namin alam yung uri ng mga tao roon. Pati yung magiging kapaligiran namin. Kaya nagulat kami nang makarating kami sa Bombay. Dahil wala kang ibang makita kundi mga tao, kahit saan, at ingay. Tapos binigyan kami ng pagkaing napakaanghang. Sinunog kami sa anghang. Pagkarating sa missionary home, wala pang kagamit-gamit doon kaya sa sahig kami natutulog ng ilang buwan. Sinasala at pinakukuluan din namin ng tubig. Pagkatapos mamalengke, ang mga pinamili naming mga prutas at gulay ay kailangang hugasan sa solusyon. Kailangan naming maging maingat. Lahat iyon nakabigla sa amin sa maraming bagay. Oo. Kailangan naming tanggapin na ang mga bagay-bagay ay di na tulad sa Canada. Di kami masyadong nag-aalala dahil sa kagalakan sa ministeryo. Gusto ng samahan na mamahagi kami ng Joy Booklet. Nakatayo kami sa kalsada, buhat ang karton ng literatura at tinatawag ang mga tao. Bawat isa'y kumukuha. At mapagpahalaga sila. Oo, ganun sila. At noon, kailangan naming abutin ang 150 oras. Sa Timog India, pagka alas 4 ng hapon, wala nang babae dapat sa labas. Kaya kailangan naming bumangon ng maaga at samantalahin hanggang mag-alas 4 ng hapon. Ganun nga. Nagsasalita kami ng Malayalam at inuulit ng mga bata ang sinasabi namin. Nakikipag-unahan silang ipaalam sa iba yung sasabihin namin. Sumisigaw sila, "Madama, madama." Babaeng puti, babaeng puti. Marami kaming study noon. Nag-enjoy kami sa ministeryo at sa pagkamapagpatuloy nila. Kapiling ng mga kapatid sa tahanan nila, kainin ang kinakain nila at gawin ang mga bagay sa paraan nila. Kailangan naming maging palagay sa India.
Tumira kami doon ng 50 taon hanggang sa dumating ang panahong kailangang umalis. Kaya sabi ng lupong tagapamahala, pupunta naman kami sa sangay sa Canada. Nakakagulat iyon dahil sa haba ng panahon namin sa India. Oo nga. Marami kaming kailangang gawing pag-a-adjust. Nagtatrabaho ako ngayon sa laundry. Nagtutupi. Ako rin. Tiklop ng tiklop hanggang kami tumiklop. Lagi naming pinasisigla ang mga kabataan na maglingkod ng buong panahon. Ito ang pinakamabuting magagawa. Mabuti sa kanila ang matuto habang ganong bata pa sila. At siguradong marami pa silang magagawang pagsulong. Buti na lang nag-pioneer kami't lumipat ng lugar. Tama, di kami kinulang ng anuman at walang dahilan para magreklamo. Hindi madali, pero nakibagay sina Tilly at Leona sa kultura ng India na ibang-iba sa kinagisnan nila. Pero kakatwa, nang bumalik na sila sa Canada, nanibago din sila. Pero sa kabila nun, ginantimpalaan ang kanilang pananampalataya. Pagkalipas na mahigit 67 taon ng paglilingkod, totoong masasabi nila na hindi sila nagkulang. Mga kabataan, bakit hindi nyo tularan ang pananampalataya nila Tilly at Leona at gumawa ng tunguhin sa paglilingkod na bago sa inyo? Sa mas nakatatanda, kung ang atas na minahal nyo ng maraming taon ay natapos na, tandaang naaalaala ni Jehovah ang pag-ibig na ipinakita nyo sa kanyang pangalan at gusto niyang maging maligaya kayo sa bagong atas nyo. Ano man ang kalagayan, gusto ni Jehovah na gawin nating lahat ang tinalakay kamakailan sa Bethel sa pang-umagang pagsamba, hanapin muna ang kaharian. Ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Mateo 6:33 ay may dalawang bahagi. Una ay tungkol sa gagawin natin. Ang sabi, patuloy kong gayon na hanapin muna ang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang ikalawa ay kung ano ang gagawin ni Jehovah, at ang lahat ng iba pang mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Pag-isipan natin ito ng mabuti. Tinuturuan ni Jesus ang mga alagad niya na gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang paraan ng pamumuhay. Ano ang ibig nating sabihin? Pansinin ang talatang 31. Sabi niya, kaya huwag kayong mabalisa at magsabing, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Sinabi ba ni Jesus na huwag? Oo. Pero iyan ang karaniwang ginagawa natin. Nababahala tayo sa ating pag-iral. At alam ni Jesus na karamihan sa mga tao ay ganyan. Sabi niya sa talatang 32, sapagkat ang lahat ng ito ang mga bagay na masikap na hinahanap ng mga bansa. Pero sabi niya, nalalaman ng inyong makalangit na Ama na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa kabanatang ito, binanggit ni Jesus ang ilang napakahalagang mga simulain na bumabago sa paraan ng pagtingin natin sa buhay at sa pag-iral natin may kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Ano man ang ating kalagayan, pinauuna niya ang ating paglilingkod kay Jehovah. Tingnan natin ang dalawa sa mga simulaing ito. Dito sa Mateo 6:24, sinabi niya, walang sino man ang maaaring magpaalipin sa dalawang Panginoon, sapagkat alinman sa kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o pipisan siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring magpaalipin sa Diyos at sa kayamanan. Hindi talaga pwede. Sinubukan ng iba, pero nabigo. Lumapit si Satanas kay Jesus at sinabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kaluwalhatian nito. Siyempre tumanggi si Jesus. At bakit? Dahil alam niya na may halagang kapalit ito. Anong halaga? Pagsamba. Nababahaging pagsamba na imposible. Alam niyang imposibleng sambahin si Jehovah at ang kayamanan. Sabi ni Jesus sa talatang 21, kung nasaan ang iyong kayamanan, doroon din ang iyong puso.
Ang ikalawang simulain ay nasa talatang 25. Dahil dito ay sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mabalisa tungkol sa inyong mga kaluluwa kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin o tungkol sa inyong mga katawan kung ano ang inyong isusuot. Ito ngayon ang simulain. Hindi ba higit na mahalaga ang kaluluwa kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Pwedeng sagana ka sa pagkain, pero kung hindi ka buhay, hindi mo ito makakain. Pwedeng marami kang damit, pero kung walang katawan, hindi mo ito maisusuot. Buong kahusayang inilarawan ni Jesus ang simulaing ito sa Lucas. Tingnan natin ang Lucas Kabanata 12, simula sa talata 16. Ang lupain ng isang taong mayaman ay nagbubunga ng sagana. Dahil dito ay nagsimula siyang mga tuwiran sa kanyang sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko ngayong wala na akong dako na mapagtitipunan ng aking mga inani? Kaya sinabi niya, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking butil at ang lahat ng aking mabubuting bagay. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami kang mabubuting bagay na nakaimbak para sa maraming taon. Magpakaginhawa ka, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw na di makatwiran. Sa gabing ito ay hihingi nila sa iyo ang iyong kaluluwa. Kung gayon, sino kaya ang magmamay-ari ng mga bagay na inimbak mo? Gayon ang nangyayari sa taong nag-iimbak ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na ang lalaki ay hindi tapat o na hindi niya iniisip ang Diyos. Ang pagkakamali niya ay na mali ang kanyang prioridad. Nag-focus siya pangunahin na sa pagkakamal ng kayamanan. Hindi niya ginawa ang sinabi sa talata 21. Nagtipon siya ng kayamanan para sa kanyang sarili, pero hindi siya nagtipon ng kayamanan sa Diyos sa langit. Kaya hindi siya mayaman sa Diyos. At iyon ang mahalaga, di ba? Ang ating paglilingkod kay Jehova, ang ating buhay kay Jehova, iyan ang mas mahalaga. At gaya ng sinabi ni Jesus sa talata 15, sa ikalawang bahagi ng talata 15, sapagkat kahit na may kasaganaan ng isang tao, ang kanyang buhay ay hindi nagmumula sa mga bagay na tinataglay niya. Kaya ito ang dalawang napakahalagang simulain na ating tinalakay. Una, gawin nating prioridad ang paglilingkod sa Diyos at hindi ang pagkakamal ng kayamanan. At ikalawa, patuloy kung gayon na hanapin muna ang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng iba pang mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Hindi natin alam kung kailan darating ang wakas, pero nais nating unahing hanapin ang kaharian. Sa halip na magtiwala sa katiwasayan ng sanlibutan, magtitiwala tayo sa ating makalangit na Ama. Ibinibigay ni Jehova ang lahat, higit pa sa kailangan natin. Sa Ecclesiastes 5:19, ibinubuod ang prinsipyong ito. Itinatatag ang katotohanan, ang katunayan ng bagay na ito. Ang sabi, Ecclesiastes 5:19, gayon din sa bawat tao na binigyan ng tunay na Diyos ng kayamanan at mga material na pag-aari, binigyan din naman niya siya ng kapangyarihang kumain mula rito at kumuha ng kanyang takdang bahagi at magsaya sa kanyang pagpapagal. Ito ang kaloob ng Diyos. Napansin niyo ba ang dalawang bagay na sinabi ni Brother Murray na nakahahadlang sa atin na unahin ang kaharian? Ang isa ay kung nahahati tayo. Pinaglilingkuran si Jehova habang naghahanap ng mga kayamanan o ibang mga bagay sa sanlibutan. Ang ikalawa ay pagkabalisa sa pangangailangan natin sa buhay. Maiiwasan natin kapwa ang panggambalang ito kung mananampalataya tayo na minamahal tayo ni Jehova. Nakatitiyak tayong ibibigay niya ang pangangailangan natin sa ngayon. At sa bagong sanlibutan, alam nating sasapatan niya ang anumang lehitimong nasa na pinili nating isakripisyo sa ngayon. Makakatulong na alalahanin natin ang nagawa na ni Jehova para sa atin.
Naalaala niyo ba kung paano tumibay ang inyong pananampalataya nang mag-aral kayo ng Biblia? Nang mangaral kayo at ibahagi ang mabuting balita ng kaharian? Nang ialay ang inyong buhay sa Diyos? O nang tulungan niya kayo sa isang matinding pagsubok? Kung gayon, totoong masasabi ninyo, pinangyayari ng pananampalataya ang mga bagay-bagay. At mapapahalagahan niyo ang mga karanasang ipinakita sa nakapagpapatibay na music videong ito. Mga katanungan sa aking puso, sabik maturuan at matuto, maturuan at matuto. Katanungan ko lahat nasagot, ang aking alinlangan naglaho na alinlangan ay wala na. O kay layo ng lakbayin, manampalataya ka. Kung may humadlang, sumalansang manampalataya. Lahat kaya. Mga natutuhan gustong ihayag, ako ay handa na, narito na, o handa na. Ito'y ihayag. Pananampalataya, apoy sa puso ko, pagniningasin lagi, di susuko, pagningasin sa puso ko. O kay layo ng lakbayin, hindi ko lilimutin. Kung may humadlang, sumalansang manampalataya. Lahat kaya. Tara na hirap at pagdurusa, ang dalangin ay tulong, kumapit kay Jehovah. Sabi niya kung may tiwala ka, aking lakas madarama. Kapag mayroong problema, ako'y iyong kasama. O kay layo ng lakbayin, hindi ko lilimutin. Kung may humadlang, sumalansang manampalataya. Ako ay tiyan, walang duda, manampalataya. Kung may humadlang, sumalansang manampalataya. Lahat kaya. Wala tayong naranasan na napakahirap para kay Jehovah. Madaling tandaan yan pag wala tayong problema. Pero pag nababalisa o nasusubok, maaalaala ba nating magtiwala kay Jehovah? Ano ang ginawa ng sister para patibayan ang kanyang pananampalataya? Nanalangin siya.
Maging ang mga apostol ay nagsumamo, bigyan mo kami ng higit pang pananampalataya. Humingi tayo ng higit pang pananampalataya kay Jehova at kumilos sa lakas na kanyang ibinibigay. Ibinibigay ni Jehova ang kanyang banal na espiritu sa mga individual o bilang grupo. Bilang patotoo niyan, dumako lamang tayo sa isang lugar sa mundo kung saan ang bayan ni Jehova ay nalagay sa matinding panggigipit. Halimbawa, sa South Africa, ang batas ng gobyerno na paghihiwalay ng lahi o apartheid ay umabot ng 46 na taon hanggang 1994. Ginipit ang mga kapatid natin na pumanig sa panahon ng labanan. Limitado ang kalayaan nilang sumambang magkakasama at ang nangingibabaw na saloobin ng mga tao sa ibang lahi ay naging banta sa pagkakaisa. Sa ulat na ito, malalaman natin kung paano nanatili ang pagkakaisa at neutralidad ng mga kapatid sa pagsuporta sa kaharian ng Diyos. Isang hapon, nasa istasyon kami ng tren. May mga lalaki doon na nangangasiwa at pinapunta kami sa isang bagon na para lang sa mga puti. Doon ko unang nakitang pinatutupad ang apartheid. Hindi ka makakaalis sa lugar ng mga itim kung nasaan ang bahay mo nang walang permit. Binigyan pa kami ng permit na nagsasabi kung saan lang kami pwedeng gumawa ng pangangaral. Lagi kaming tinatanong ng mga tao, paano nyo nilalabanan ng apartheid? Buong tapang naming sinasabi na kaharian lang ng Diyos ang tanging solusyon. Gagawin ng Diyos ang buong lupa na mapayapang tahanan, kaya hindi kami pumapanig sa anumang politikal na issue ngayon. Dito sa Soweto, naririnig namin ang ingay ng mga batang nagtatakbuhan sa lansangan at mga putukan ng baril. Nagkalat din ang mga tear gas. Minsan, pagka-uwi ng asawa ko, tinalakay namin ng aklat na ang iyong kabataan pagkakamit ng pinakamainam dito. Sa paksang paano mo minamalas ang iyong mga magulang. Angkop ito yamang palasak noon ang mga kabataang nagre-rebelde sa kanilang mga magulang. Sinusunog kahit mga tao. Pumunta sila at sinisigaw ang pangalan ng anak ko. Akila, Matiba! Lumabas ka! Labas! Hanggang sa meron isang dumating na nagsabi, Hindi! Hindi si Akila ang gumawa nito. Hindi siya nagpoprotesta. Nakita ko rito ang kamay ni Jehova. Sa kabila ng ganoong kalagayan, tinulungan ni Jehova ang mga anak namin na huwag mag-alala sa nangyayari sa labas, kundi mag-focus sa espiritual na mga bagay. Noong 1968, nang 19 anyos ako, sinintensyahan akong ikulong sa pagtangging gumawa ng serbisyong militar. Sa loob ng 20 taon, halos 1,000 puting kabataang saksi na lalaki ang nanatiling neutral sa bansang ito. Ipinapanalangin namin ang mga kapatid na puti na nakabilanggo. Ang mga tao sa lugar ng mga itim ay gumagalang sa amin dahil sa paninindigan ng mga kapatid na puti. Noong 1974, mahigit 30,000 itim at puting mga kapatid ang nagtipon sa panghapong sesyon ng asambleya na banal na tagumpay. Pagdating namin doon, maraming pulis ang nasa iba't ibang lugar. Pero pagkalipas ng kalahating oras, nakita nilang payapa kami, kaya umalis na lang sila. Sa loob ng ilang oras, sa madilim na panahon ng apartheid, nadama namin ang pag-ibig pang kapatid habang magkakasama naming pinupuri si Jehova. Si Brother Moses Nyamuswa ay hinilingan ng isang grupong papunta sa isang political rally na maghinang ng mga sandata. Tumanggi siyang gawin yun. Pagkatapos ng rally, binalikan siya at sinabihan,
Tumanggi kang maghinang ng mga sandata namin at napatay sa rally ang ilang kasamahan namin. Ngayon ay mamamatay ka. Si Brother Nayamuswa ay nanatiling neutral hanggang sa mamatay siya at aalalahanin siya ni Jehovah. Noong 1993, namangha ako nang makita ko ang isang puting lalaki na nangangaral sa bahay-bahay. May kasama silang isang puting lalaki na matatas magsalita ng Venda. Natuwa ako doon at paglipas ng panahon, natanto ko na ito ang tunay na relihiyon dahil tapat silang mga kaibigan at itinuring nila ako na parang kapamilya. Noong mga huling taon ng 1980, pinayagan kami ng gobyerno na magtayo ng mga Kingdom Hall. Namangha dito ang mga tao sa paligid dahil nakita nila kung paanong magkakasamang nagtatrabaho ang mga magkakapatid na magkaiba ang kulay sa pagtatayo ng magaganda nating mga Kingdom Hall. Napakagandang pribilehiyong makilala ang ibang kabataan ng iba't ibang lahi. Bawat isa sa kongregasyon ay parang pamilya dahil sa paglilingkod kay Jehovah. See yourself. Just see me through. Just see us all in a world that is new. Ngayon sa South Africa, mahigit sa 100,000 saksi ang magkakasamang sumasamba sa espiritu at katotohanan. Ang South Africa ay may 11 opisyal na wika, pero sa kabila ng pagkakaiba sa kultura, sinasalita ng lahat ng ating mga kapatid ang dalisay na wika, ang katotohanan tungkol kay Jehovah at sa kanyang layunin. Pag pinatitibay natin ang pananampalataya natin ngayon, magkakaroon tayo ng lakas ng loob sa panahon ng pagsubok at pag-uusig. Si Brother Rocky Webb na mula Estados Unidos ay natutong makipaglaban noong kabataan niya. Ngunit nang lumago ang kanyang pananampalataya, nalaman niyang si Jehovah ay makikipaglaban sa ating mga pagbabaka. Lahat tayo ay masusubok sa paano man bago tayo pumasok sa bagong sanlibutan. At kung matitiis natin ang pagsubok ng may katapatan, ng may katapatan, magtatagumpay tayo. Mga magulang ko ang nagturo sa akin ng katotohanan. Napakilos akong magpabautismo sa isang kombensyon sa Washington, D.C. Nagpahayag si Brother Rutherford tungkol sa ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa. Naantig ng husto ang puso ko at di ko na ito nakalimutan. Binigyan ako nito ng pananampalatayang huwag bumitiw kailanman kay Jehovah. Lagi akong inaatake ng mga siga at umuwi akong bugbog sarado. Kaya nagsimula akong mag-aral ng boxing. Inalok ako ng $40,000 kada laban, manalo o matalo. At pag nanalo ako sa ikalawang laban, dodoblihin ang bayad. Si Brother Macmillan ay parang tatay at kapatid ko na. Sabi niya, pwede ba akong humingi ng pabor? Huwag mo nang isuot ang mga gloves. Kaya, ganun ang ginawa ko. Mukhang alam niyang may lalabas na artikulo tungkol dito. At meron nga. At sinabi na ang boxing ay hindi para sa mga Kristiyano. Tinawag ako para magsundalo at tumanggi ako kaya nabilanggo ako. Kahit kailan, hinding-hindi ako nagpabaya sa mga gawaing teokratiko. Hinding-hindi. Lagi akong masigasig. Minsan narinig ng warden sa bilangguan na nangangaral ako sa kapwa ko bilanggo. Sabi niya, huwag mo na yang uulitin. Bawal yan dito. Lumipas ang 3 araw na huli na naman niya akong nakikipag-usap doon sa kapwa ko bilanggo. Isinakay nila ako sa kotse na may takip at wala akong makita sa labas. Hindi ko alam kung saan nila ako dinala. Sa isang napakalumang preso pala na talagang napakadilim. 1 metro kwadrado lang ang laki. Ang tawag nila ay sweatbox.
Lagi akong pinagpapawisan doon. Noong pumasok ako, 97 kilo ang timbang ko. Nang lumabas ako, 60 kilo na lang. Sabi ng awit 144, "Pagpalain nawa si Jehovah na aking bato, na nagtuturo sa aking kamay upang makipaglaban, sa aking mga daliri upang makipagdigma. Handa akong isakripisyo ang buhay ko para manatiling matapat kay Jehovah." Tumira ako sa Wewoka. Mga ilang kongregasyon ang nagsasama-sama sa paglilingkod. Sinalakay kami ng mga grupo. Marami sa mga kapatid ang nasugatan. May 80 tahi ako dito at 13 dito sa gilid sa bawat saksak. Bugbog na bugbog ako. Kung di dahil kay Jehovah, hindi na ako nakatayo. Alam ko na sa anumang paraan ay inaalalayan ako ni Jehovah. Nagsampa kami ng demanda at nanalo ng 20,000 dolyar. Tumawag sa amin ang samahan at sabi, "Mahusay ang ginawa nyo, pero tandaan na hindi pera ang habol natin. Tiyakin niyong ipaunawa sa kanila yan." Kaya nung pinapipirma kami, sabi nila, "Pumirma kayo." Ibinalik na lang namin ang papel at hindi pumirma. Lumitaw sa mga pahayagan, "Sabihin ninyo sa kanila na bumalik at magpatotoo sila hanggat gusto nila." At sabi pa, hindi namin sila gagawan ng masama. Iginalang kami ng husto dahil sa aming ginawa. Kaya nakapangaral kami doon ng walang hadlang. At nakapagtatag doon ng isang mahusay na kongregasyon. Ang una kong asawa ay isang pagpapala, pero nang mamatay siya, pinagkalooban ako ni Jehovah ng isa pang mahusay na asawa. Sabay kaming nagtatabas ng damo. Magkasama kami sa halos lahat ng mga gawain. Nag-aaral kami hanggang sa maantig ang aming mga puso. Pag nanampalataya ka kay Jehovah, ibinibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Ipinahintulot niyang mangyari ang mga ito sa akin. Alam ko yon, pero pinangalagaan niya ako. Si Brother Webb ay 94 anyos na. Pero nakita natin na sila ni Charlene na kanyang asawa ay nanatiling aktibo sa espiritual. Anong aral ang matututuhan natin sa karanasan ni Rocky? Ang isa ay nalaman nating nag-aral siya ng boxing para protektahan ang kanyang sarili mula sa mga bully. Pero dahil sa pananampalataya ay tinanggap niya ang payo na itigil iyon, kahit bago nagkaroon ng malinaw na unawa ang bayan ng Diyos tungkol sa violenting sports. Ang pagbabagong ginawa niya ay nakatulong na mapasulong ang tulad Kristong personalidad. Iyon ang naghanda sa kanya na manindigang matatag nang ibilanggo siya at natulungan siya nito na huwag gumanti ng masama para sa masama nang usigin siya sa ministeryo. Nanampalataya siya na bagaman pinahintulutan ni Jehovah na mangyari iyon, pinrotektahan din naman siya. Ang mga halimbawang gaya ng kay Rocky at ng iba pang tinalakay natin ay nakaantig ng ating puso at nalaman nating hindi tayo kailanman mag-iisa sa pakikipaglaban. Gaya nyo, ang mga kapatid natin sa buong lupa ay naninindigang matatag at masigasig na pinupuntahan ng mga tao para ituro sa kanila ang Biblia. Sa buwang ito, matutuwa kayong makarinig ng ulat mula sa Central America Branch. Ang mga kampanya ng pangangaral na inorganisa ng sangay ay nakakaabot sa mga tao sa bihirang magawang teritoryo sa mga bansang gaya ng Mexico, El Salvador, Costa Rica, Panama, Nicaragua, at Guatemala. Pag inilabas na ang videong ito, makikita ito sa seksyong Video on Demand sa ilalim ng Our Meetings and Ministry. Gusto naming tapusin ang programang ito sa pagbisita sa Catania Fleming English Congregation sa magandang isla ng Sicily.
Ang maliit na kongregasyon ay may 46 na mamamahayag at 16 na pioneer. Pero may tinuturuan sila sa Biblia na mahigit sa 60. Ang mga panahong mapanganib sa sistemang ito ay naglalaan ng pantanging oportunidad sa ministeryo. Nasa kanilang teritoryo ang isa sa pinakamalalaking refugee camp sa Europe. May mga refugee dito na galing sa mga bansang Nigeria, Gambia, Ghana, Eritrea at Somalia. Bawat linggo, isang grupo ng mamamahayag ang nagbabiyahe patungo sa kampo para magpatotoo at magturo ng Biblia. Sumasakay ng bus ang ilang residente ng kampo para dumalo sa mga pulong kung linggo. Ang mga kapatid sa Catania Fleming English Congregation ay nagpapadala ng kanilang pag-ibig at pangungumusta. Pinasasalamatan natin si Jehovah sa kanilang pagkukusa na maghayag ng mabuting balita. Salamat sa pagsama niyo sa amin sa buwang ito. Mula sa punong tanggapan ng mga saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting.